Holo-Sulu, isang lugar kung saan ang iba't ibang kultura at relihiyon ay pilit na nag-aabot kamay para sa kapayapaan. Ngunit noong umaga ng February 4, 1997, ang kapayapaang ito ay pansamantalang dinungisan ng dugo. Sa mismong harapan ng Our Lady of Mount Carmel Cathedral, isang iginagalang na leader ng simbahan ang binuwal ng mga bala, si Archbishop Benjamin de Jesus. Siya ang kauna-unahang Pilipinong obispo na pinaslang sa kasaysayan ng bansa. Isang taong walang dalang armas kundi ang kanyang pananampalataya at advokasya para sa pagkakaisa. Paano naging entablado ng karahasan ang labas ng bahay ng Diyos? Ito ang malagim na pagpatay kay Archbishop Benjamin de Jesus sa Hulo, Sulu. Balikan natin ang madilim na timeline. 6:00 ng umaga, nagdaos pa ng banal na misa ang 56 na taong gulang na obispo. Bandang 9:30 ng umaga, habang naglalakad si Benjamin de Jesus palabas ng katedral patungo sa isang tindahan, dalawang salarin, isang lalaki at isang batang lalaki, ang biglang sumulpot mula sa pulutong ng mga tao. Walang babala, nilapitan nila ang obispo at binitawan ng 6 na putok ng baril sa kanyang katawan. Agad na bumagsak sa semento ang obispo. Sa tindi ng pinsala ng mga bala sa kanyang mga vital organs, namatay ang obispo ng agaran. Sa gitna ng kaguluhan, isang dumaang babae ang nadamay at napatay din habang ilan pa ang sugatan. Sa pagsusuri sa crime scene, natukoy na ang pag-atake ay isang kalkulado at malapitang asasinasyon. Ang tanging motibo ng mga salarin, ang umuusbong na magandang relasyon ng mga Kristiyano at Muslim sa isla. Sino ang utak sa likod ng malagim na pag-ataking ito? Agad na itinuro ng mga otoridad ang teroristang grupo ng Abu Sayyaf na kilalang naghahasik ng takot sa rehiyon. Ilang taon matapos ang krimen, noong huling bahagi ng dekada 90, magkahiwalay na inaresto ng pulisya ang mga sospek. Bagamat may mga nadakip at pansamantalang ikinulong, ang kasong kriminal para sa pagpaslang sa obispo ay nananatiling unsolved o hindi formal na natuldukan ng malinaw na hatol. Ayon sa mga kasamahang pari ng obispo, hanggang ngayon walang formal na hustisya para sa obispo. Inilibing si Bishop Benjamin de Jesus sa mismong loob ng Hulo Cathedral. Ang kanyang legasiya ay hindi kailanman nabura. Sa kanyang libing, libu-libong mga Muslim at Kristiyano ang magkasamang umiyak at taghatid sa kanyang huling hantungan. Isang patunay na nabigo ang mga salarin na pag-awayin ang dalawang panig. Sa isang lipunan kung saan madalas na dahas ang ginagamit na tugon sa hindi pagkakaunawaan, sapat nga ba na magpatawad at magpatuloy na lamang ang naulila? O ang kawalan ng formal na parusa ng batas sa mga kriminal ay patuloy na nagbibigay laya sa iba pang halimaw na pumatay ng mga taong ang tanging hangad ay kapayapaan?